And of course, we are very excited today that once again, God will fill us. Amen? Kung nagugutom tayo physically, tiisin muna natin ng konti. Amen? Nandito tayo ngayon to feel our spiritual hunger for the Word of God. Nandito tayo ngayon para makinig muli sa Kanya and of course, to know His will in us. Amen? Hallelujah. So I just want to ask everyone, who among you have experienced visiting a doctor for a checkup? Amen? Do we all agree? Naka-experience na ba tayo visiting a doctor for a checkup? Amen? So, bakit ba tayo nagpapa-check up? Kasi libre insurance. Amen? Most of the time, we are having a check-up kasi meron tayong nararamdaman na kakaiba sa atin, di ba? Kahit nga minsan, hindi pa di ba? Kahit may masakit na, ayaw pa rin magpa-check up. But then, of course, the most probable reason why are we going to a doctor for a checkup is because we feel something wrong in us. Di ba? Yun po yung nagiging reason natin kung bakit tayo nagpapa-check up. And of course, yung doctor, his job is to tell us what's wrong in our body or what's happening, abnormality in our body that's happening. And nandun siya para sa atin to clarify with us, para sabihin sa atin yung resulta ng mga results. Di ba? So of course, for example, you attended the check-up and the doctor tells you that, oh, parang taas ng cholesterol mo ngayon. Parang ang taas ng sugar mo ngayon. Most common na narinig natin from our checkups, right? And of course, as the doctor tells you what's wrong in your body or what's abnormal in your body that's happening, sasabihin din niya kung ano yung mga dapat mong iwasan. Di ba? Sinasabi ng doktor. So, of course, if you are having high cholesterol, the doctor will advise you. Iwasan mo muna yung mga fatty foods, yung junk foods. Yan, di ba? Sasabihin sa atin ng doktor natin na iwasan muna natin yan, mga bagay na yan. And of course, if the doctor finds out that you are having a high sugar, or sabihin natin, nagsisimula na mag-develop yung diabetes sa'yo, sasabihin ng doktor mo, avoid mo muna sa mga sweets. Amen? Sa mga processed food, iwasan mo muna. And of course, as the doctor tells us what to avoid and what to do, sasabihin din sa atin ng doktor kung ano yung pwede mangyari kung hindi natin susundin yun, di ba? The doctor will tell us, oh, if you will not avoid this fatty food despite of your high cholesterol, it can lead to a more serious problem in your health. Di ba? Pwede maging risk sa heart natin, it can cause heart disease sa atin, pag di natin binantayan yung health natin, and pag dineglect natin, yung sinasabi ng doctor about that. And of course, alam natin, pag di natin control yung sugar level natin, it can lead to diabetes, okay? And mag-evolve pa yun, mag-i-improve pa yung diabetes nyo, pupunta sa next stage ng diabetes, hindi ko ba? So ganun yung nangyayari when we are neglecting or kung di natin papansinin yung mga warnings na yun or yung i-inform sa atin ng doktor kung ano yung dapat iwasan, kung ano yung dapat natin gawin. Amen? And of course, in relation to our message today, kung bakit ko sinasabi ko is that in relation to our message today coming from the book of Jude, this letter is, we can see some warnings in this letter of Jude. Meron ding reminder sa atin, of course, and meron ding instruction sa atin kung ano yung dapat natin gawin. First, Jude gave us a warning. Amen? He's giving us a warning. And next is describing on what kind of danger are we facing. And later on, he will give us instruction. And of course, he will give us a knowledge on how to avoid and how to prevent. Amen? And of course, makikita natin, even though it happened a long time ago, kung babasahin natin yung Bible, this book of Jude was written a long time ago, and they're experiencing this kind of issue. And kung titingnan natin, it's really amazing reading the Word of God because makikita natin kung gano'n siya kabuhay, mga kapatid. This issue that Jude is addressing during that time, na-experience po natin ngayon sa present time, mga kapatid. And we will later on know on what issue is that. But I can tell you that yung issue before na in-address ni Jude is the same issue na na-experience natin yun even to this very present moment na-experience po ng churches at ng mga Christians. Amen? And of course, as I read and study this book of Jude, I find encouragement, I find direction, I find strength in the Word of God. And I hope and pray that yun din yung makuha natin for today. Makakuha tayo ng strength. May we find strength, encouragement, direction, and hope to the Word of God. Pag-aaralan natin ngayon. Amen. And the title of our message for today is... Ayan!
Remember, remain, and rejoice. Jude 20:25. Yan po yung magiging theme verse natin for today. Will be coming from Jude 20 to 25. However, papasadahan po natin simula from Jude 3. Kasi kabuuan po ito. Mahalaga po malaman natin. Kasamahan po yan dun sa buong context kung pag-aaralan natin ngayon. Amen? So, we will go on each verses. Titignan po natin lahat yan. We will go to them. And may God help us to receive it, understand it, and of course, maintindihan natin kung ano yung pinaparating sa atin ng mga salita niya. Okay? The first thing na titingnan natin is that yung warning. Ano ba yung warning dito sa letter na to for us Christians, for the church? Ano ba yung gustong sabihin sa atin ng salita ng Diyos? So first thing is that, sabi diyan, sinimulan yung letter on verse 3, it says, "Dear friends, I have been eagerly planning to write to you about salvation we all share. But now, I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to His holy people." So kung mapapansin natin, yung simula is mentioned, dear friends. So we can say that Jude is speaking to believers, right? Jude is speaking to Christians on this passage. So makikita natin, sabi niya, it starts that I've been eagerly planning to write to you about salvation we all share. But now, I find I must write about something else. So kung titignan natin, parang originally, Jude is planning to write about salvation. Right? Based on the text na binasa natin, based on the passage na binasa natin. Originally, Jude is planning to write about salvation. To write about joyful and encouraging letter about celebrating the salvation that all believers share in Christ. But then makikita natin sa susunod na stanza is that he said, "But now, I find that I must write about something else." So parang biglang nagbago yung plano niya, di ba? From his plan to write about the joy of our salvation, bigla na lang sinabi niya, "But now, I find I must write about something else." So makikita natin dito, we must pay attention because kung ganyan sinimulan yung sulat niya is that we can say that it needs our attention. It needs our urgent response, mga kapatid. Sabi niya dito, "I now find that I must write something else, urging you." Sinundan pa rin ng urging you. Pag nababasa po natin yung salita niya sa Bible, it means let us pay attention. It requires our attention. Kailangan ng immediate action natin. Amen? And sabi niya, di ba? Urging you means strongly encouraging, calling to take immediate action. Jude wants to give emphasis to the issue or to the concern that he saw and it requires immediate attention. So yun po yung makikita natin, simula pa lang ng letter niya. That yung gusto niyang iparating dito sa letter niya is requiring of our immediate attention. So let us stay focused and pay attention po sa pag-aaralan natin ngayon. Amen? And ano daw yun? Ano kaya yung issue? Ano kaya yung issue na nakita ni Jude about this letter, why niya sinulat yung letter na to? Amen? And of course, makikita natin dyan kung yung issue na yun, and ano yung urgent na gusto niyang ipagawa sa atin ni Jude. Binasa natin dyan is to defend the faith that he has entrusted. Diba? Yan po yung sinabi ni Jude, I'm urging you to defend the faith God has entrusted once for all time to His holy people. So yun yung sinasabi sa atin, I'm urging you, I'm calling your attention to defend the faith. I'm calling your attention, mga kapatid, to defend the faith. Sinasabi ni Jude dyan sa letter niya. Bakit kaya ganun na lang urge ni Jude? Para i-defend natin yung faith na yan, sinasabi niya. Bakit ganun na lang siya na-alerto na kailangan natin gawin yan, kailangan natin yung follow yan. Kasi nga, makikita natin sa susunod na verse, yung reason kung bakit. Titignan natin dyan, kung bakit ganun na lang yung urge ni Jude para i-defend natin yung faith na sinasabi niya or dinidiscuss niya. And I just want to tell you that we Christians, we are not called to be silent, mga kapatid. Amen. But to recognize false teaching and hold fast to the truth of the God's Word. Amen. Yan po yung tayo. Hindi po tayo dapat nananahimik. Kaya sinasabi ni Jude, there is an action dapat gawin, di ba? To defend the faith. Hindi lang sinasabi niya, just wait for others to defend the faith. He's giving us instruction to defend the faith. And notice the word, sinabi po dyan, notice the word, once for all time to His holy people. So let's focus on the word, once for all time.
So sinasabi diyan, once for all time, it means that the true message of salvation is complete. Our Lord Jesus Christ is message, the gospel that we are preaching is complete once for all time. So sinabi, ginawa lang once, binigay lang sa atin once, and that is for all time na. So it means that the true message of salvation is complete through our Lord Jesus Christ. It's unchangeable. There is no other gospel, there is no new gospel. There's only one gospel that we are preaching, and that is the life of our Lord Jesus Christ. And there's no other gospel beyond what God has already revealed to us through our Lord Jesus Christ. And sabihin po natin dyan, basahin natin ulit, defend the faith that God has entrusted once for all to His holy people. Pansinin naman po natin, to His holy people. So sabihin natin, sino po yung nabigyan ng task? Sino po yung nabigyan ng responsibility to defend the faith? Yung mga pastor lang po ba? Yung mga leaders lang po ba? Hindi po, di ba? It's clearly mentioned here that He's talking and He's given this task, God has given this task to defend the faith to His holy people. Tayo po mga Kristiyano, tayo po mga believer in Christ. We are given the task and the responsibility to defend the faith. Yung po ibigay sa atin, to defend the faith. And bakit nga ba? Ganun na lang yung urge ni Jude para sa atin, instructing us to defend the faith. Saan ba natin dapat i-defend yung faith na yun? Nakita natin yan sa verse 4. I say this because some ungodly people have formed their ways into your churches, saying that God's marvelous grace allowed us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and our Lord Jesus Christ. So ganun na lang po yung urge ni Jude to defend the faith kasi meron daw ungodly people who worm their way into your churches. Kaya pala ganun na lang yung urge ni Jude. So sabi niya, it's urgent. Meron akong nakita, meron akong nalaman that there's some ungodly people na nakapasok sa church niyo or nakapasok sa fellowship ng mga believers. Makikita natin, the word that is used is worm their way. Bakit po kaya? Kasi they are penetrating the church quietly. Makikita po natin, di ba? Wala pong sound yung worm. Marinig natin. Kung kahit pakinggan yung mabuti, wala pong sound yung worm. Kasi sabi sa science is, wala daw silang vocal cords. So walang sound yung worm. Kaya kung mapapansin natin minsan, pag tinignan natin yung prutas, hindi mo ba, tsaka yung gulay, napakaganda yun sa labas. Parang ang sarap-sarap ng prutas yung gulay. But then sometimes when you open it, there are worms inside. Hindi mo ba na nakapasok na hindi natin alam. Mahirap siya ma-distinguish kung titignan lang natin yung panglabas. And doon natin makikita, once we open the fruit and the vegetable na binili natin, that's the only time we will see the worm inside. And sabi dyan, ano daw po yung ginagawa ng ungodly people na to? What they are doing, that's what is very alarming for Jude na nakita niya, is that they're saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. So yun daw yung ginagawa ng mga people na to, yung nag-worm in their way, yung nag-sneak in sa church na to, they are saying that the marvelous grace of God is allowing us to live immoral lives. So they're twisting the gospel, mga kapatid. They're twisting the teaching of the grace of God. Sinasabi nila na yung grace na meron kayo from God, it allows you to live immoral lives. And we all know that's not the truth, mga kapatid, hindi ba? Never po naging license sa atin, mga Kristiyano, yung grace ng Panginoon para mamuhay tayo sa kasalanan. It's never been the case, mga kapatid. They're twisting and changing what is true on what they're saying. So we can say that this people na sinutukoy dito could be a false teacher, right? Or a professing Christian, ganun din talaga. And all they want to do is to cause division, di ba? Para lituhin yung tao, para i-mislead yung mga Christian into what they believe. And titignan natin dyan, as we continue, we will jump on verse 8. Binigay ni Jude yung further description kung paano niya describe itong mga tao na to, sinasabi niya dito sa letter na to. So first natin tingnan is verse 8, in the same way, these people, sabi niya, who claim authority from their dreams, live immoral lives, defy authority, and scoff at supernatural beings. So sinasabi dyan, further, ito daw yung mga ungodly people na nakapasok sa church or nakapenetrate sa church,
is they're claiming their authority from their dreams. Di ba? They're claiming their authority from their dreams. It could be, since they are false teacher, or gusto nilang makapag-deceive ng mga Christians, it could be that they're claiming that God revealed to them something in their dreams, and yung ginagamit nila to gather or to maingan niya yung mga tao na maniwala sa kanila na magmukha silang may authority over them. Di ba? So ganun yung gusto nilang palabasin na, na minabalinginipan ako, ito yung nireveal sa akin ni Lord, galing kay Lord. Ito yung pakinggan niyo. Right? So ganun yung dinidescribe yung mga tao na to. That they're claiming authority on their dreams and not authority on God's Word. Hindi ba? Tayo mga Kristiyano, we are claiming the authority. We are having the authority only on the Word of God and to our Lord Jesus Christ. So ang ibig ko sabihin sa inyo, what is trying to say that personal vision does not automatically comes from God. Hindi ko ibig sabihin na nagkaroon ka ng panaginip, galing na kay Lord yun, based on this text. Especially when that person's character is contradicting God's Word. Kung makikita po natin na kung yung pinamumuhay naman ng tao na yun, contradicting sa Word ni God, bakit natin paniniwalaan yung panaginip nila, di ba? So ganun po sinasabi dito ni Jude. Sa letter niya is that these people, this kind of people, they're claiming their authority from their dreams. Na sila lang yung may alam ng panaginip nila, and they want to claim the authority, their authority from that dream. At hindi po sa salita ng Diyos. And that is, ito po masabi natin, it's really dangerous mga kapatid, hindi po ba? It's really dangerous kung mangyayari ito. It can mislead others. It can cause other harm on believing something that is not true or not based on the Word of God or following someone unholy. Hindi po ba? Kung maisip natin yan, kung yung narinig tayo nagsasalita ng ganyan during those time, and sabihin, God revealed something to me in my dreams and claiming the authority over it. Hindi ko ba, napaka-dangerous niya. Kasi meron pwedeng maniwala. Meron pwedeng sumang-ayon sa kanila at mag-follow sa kanila about that. Ano po sinasabi dyan? These ungodly people live immoral lives. Yung pa isang description na binigay. These people live immoral lives. They practice sin sa buhay nila. Their actions are contradicting to God's command. They are pretending to be spiritual, yet their lives show open rebellion against God. So ganyan po siya dinidescribe. Yung mga tao doon na nakapasok sa church, they are living immoral lives. They could be preaching the Word of God or saying, quoting the Scriptures or saying the Word of God, but they live immoral lives. So they are contradicting, really contradicting po sa Word ng ating Panginoon at sa Kanyang command. Ano ba sinabi dyan? These people defy authority. So yung pala yung isa sa kanila. Then they describe sila as a people who defy authority. They reject leadership sa church. The structure of God that He has set, even in the church, in the family, in the society, ayaw nila na merong authority mas mataas sa kanila. They defy authority. Gusto nila sila yung masusunod. Gusto nila, ito yung plano ko, ito yung gusto ko, ito dapat yung masusunod. So that's how they show their authority. That's how they claim their authority. They define leaders ng church. They don't want to follow. Ito ba? Their attitude is arrogant, sabi natin, and independent sa sarili lang nila. Refusing guidance or accountability. Ayaw nila ng accountability. Yung gusto nila, sila lang. Gusto nila yung authority nasa kanila. Gusto nila sila yung rules and sila yung set ng rules. And this, makikita po natin mga kapatid, kung makikita rin sa church yung ganito, that there's someone that is defying authority, ayaw niya magpa-under sa authority ng leadership that God has appointed. Makikita natin, it can cause confusion po sa church, hindi ba? It can cause problems sa church. Marami pong maguguluhan, malilito, kung bakit nangyayari yan. And we can say that this is a form of a rebellion against God. Hindi ba? Kasi si God yung nag-set ng authority. Siya yung nag-design ng authority na dapat natin i-follow. Siya yung nag-appoint ng mga leaders natin, yung authority natin. And if we will not follow it, if we will, hindi natin bibigyan ng halaga yun or importansya yun, then it's a kind of rebellion against God, masasabi po natin. Hindi po ba? And of course, it will spread confusion and disrupt the church community. Yung kung ginagawa ng mga tao ganyan. Yung sinasabi din sa text na yan. And ano po sinasabi? Next is they scoff at supernatural being. When we say the word scoff is they mock, similar to the word mock. Parang hindi nila binibigyan ng importansya or ini-insulto nila. Supernatural being could be they're mocking angels, they're mocking spiritual realities.
they're mocking spiritual, God's creation. And of course, in the process of doing that, they're also mocking God Himself. Di po ba? They're mocking God Himself. Dahil kung ginagawa nila, kung minamock nila, they're scoffing the supernatural being, then it goes back to the Creator. Di po ba? Minamock na rin nila si God when they're doing this. This kind of behavior shows pride. They show unbelief. As they are thinking that they are wiser than God. So, gano'n na lang nila. Minamaliit nila yung creation ng Panginoon. Minamaliit nila yung angels, supernatural beings. Parang sinasabi nila na, mas magaling pa rin kami yan. We are better than them. We are wiser than them. So, ganun po yung attitude na ina-express nila. And in doing this, they're also making it a way to justify their sinful behavior, acting as if God's consequences doesn't existing sa kanila. So, dahil po ganyan yung ginagawa nila, they're scoffing at supernatural being, minamalit nila ang Panginoon, na parang bang sinasabi nila, wala naman yan, yung parusa ng Diyos, hindi naman totoo. Hindi naman kami tatablan yan, hindi naman yan applicable sa amin, kasi mas greater kami sa kanila, mas wiser kami sa kanila. So in the process, parang pinapakita nila doon sa behavior nila, na parang di ba totoo yung consequences ng Panginoon when we are committing sin. So they're mocking God for it. And I want to tell you mga kapatid that the sins that we have committed, the sins that we may commit, meron po mga consequences ang kasalanan mga kapatid. The Bible is not teaching us na walang consequence yung kasalanan. Sin that we're committing has its own consequences. That's why it's very important mga kapatid to repent and not to continue living a life of sin. Ito yung mahalaga natin dapat tandaan. Repentance, asking for forgiveness sa Panginoon, and not to continue living a life of sin. Kasi seryoso po ang consequences ng kasalanan. Makikita po natin mamaya kung how did I say that consequences of sin is really serious and terrible. Next natin titingnan, verse 9. But even Michael, one of the mightiest of the angels, did not dare accuse the devil of blasphemy, but simply said, "The Lord rebuke you." So this took place when Michael was arguing with the devil about Moses' body. So makita natin dyan, this is the direct opposite ng attitude nung binanggit natin kanina. Sa verse 8, well, makita natin they're arrogant, they're acting independently. So wala sila, they're scoff of supernatural being. So they defy authority. Yun yung verse 8, di ba? So now in verse 9, makikita natin yung direct opposite. This verse is showing us that even Michael, sabi natin yan in description sa kanya, one of the mightiest of the angels. Di ba? Description sa kanya, one of the mightiest of God's angel. And pinapakita niya sa atin, even he is powerful, sabi natin, he did not act independently of God. Di ba? Hindi niya ginagawa yung authority niya. Sinabi niya sa David, I rebuke you. You're under my authority. Hindi. Ang ginawa ni Michael, makita natin sabi niya, he simply said, the Lord rebuke you. Di ba? Isipin natin, Michael, so mighty. They describe that one of the mightiest of God's angel. But then he relied not on his own power, but he still relied on the power of God. Sabi ko yan, di ba? The Lord rebuke you. This verse is showing us that Michael did not use his own authority over the devil, that he called God's authority. This shows us submission to God, and it shows us power of God over the evil. Di ba? It very contradictory, very opposite nung muna natin binanggit na sila ayaw nila magpa-under sa authority. Di ba? They're arrogant, they're acting independently sa sarili lang nila. And then yung direct opposite po nun. Even Michael, the mightiest of God, angel, is being subjective to God's authority, yung power ng Panginoon. Amen? This verse is reminding us that authority belongs to God. Humility and dependence to God are essential sa buhay ko natin mga kasama. Di ba? Yes, God is empowering us, giving us the power to battle sin. Di ba? But then, let's not forget that the authority comes from the Lord. That's why when you're rebuking something, you're using the name of Jesus. Hindi lang sarili nating power. Because without the name of Jesus sa atin, di ba? That's why we are always using the name of Jesus. Because the power is coming from the Lord our God. And it reminds us that God's power is greater than anything. Yun po yung isa pang pinapakita sa atin ng verse na to, that God's power is greater than anything.
So that how should we view our lives? The power of God is powerful than the power of sin. Because our Lord Jesus Christ already defeated sin and that we are victorious in Christ. Amen po ba? Agree po ba tayo lahat doon? That we are all victorious in Christ. Amen? The sin is already defeated. Mga kapatid, it's already been done. Wala pong power. Masalanan sa atin. Evil has no power over us because of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, thank God. And on verse 10, let's go on verse 10, sabi niya, but these people, they scoff at things they don't understand, like unthinking animals. They do whatever their instinct tells them to do, and so they bring about their own destruction. Describe pa ni Jude further, yung mga tao doon na doon, ungodly people, they mock the things that God, the things of God, and they mock the things that they don't understand. Pag hindi nila kayang unawain, pag hindi nila kayang intindihin. And it's understandably kasi hindi nila iwasan na yung spirit ng Panginoon. Paano nila maiintindihan yung salita ng Diyos kung yung spirit ng sin yung nasa kanila? Di ba? So yun lang ginagawa nilang way para pagtakpan yun is they're mocking. They're mocking God. Para pagtakpan yung makulangan nila na yun. And they're mocking God for the things that they don't understand, such as God's grace, gospel, salvation that God has given us. Dahil hindi nila maintindihan yung grace ng Panginoon, so minamak na lang nila. Yun yung ginagawa nilang cover-up for that. Dahil hindi nila maintindihan. So sabi ko dyan, they are like unthinking animals. It highlights their lack of reason, lack of wisdom, and lack of self-control. So ganun po yung mga unthinking animals. Makikita natin. Basta sinabi ng instinct nila that you need to eat, you need to hunt. Gagawin nila yun. No matter what the danger is. Ganun po yung ginagawa ng unthinking animals. Kasi ang godly people, they don't have proper or correct reasoning. Wala po silang matinong katuwiran. Or we can say, palugtod yung katuwiran nila when it comes to this. They lack wisdom and understanding kasi nga, it's not the Spirit of God which is living in them and controlling them. Kaya po sila ganon. It's not the Spirit of God controlling them and ruling in them. Wala po silang flood control as the self-control po. Too much news. Wala po silang self-control, mga kapatid. They act on their own sinful desires and impulses rather than following God. Yun lang yung sinusunod nila. Yung impulse nila, yung desire nila, yung urge nila. Without following or without even trusting God. Which brings about their own destruction. Their rebellion and sin leads to inevitable judgment and ruin. So makikita po natin dyan, Jude gives us a very wonderful explanation or reference. Makikita natin kung ano ba yung mangyayari when we refuse to obey God. If we continue living in a life of sin, makikita natin dyan, first, Jude used the illustration of Cain. Right? We all know the story. Cain killed his brother Abel, amen, out of jealousy and anger. It shows hatred, violence, rebellion against God's way. Yan yung muna example. Di ba? So makita natin yan. Number 2, kung ano daw silang klase, they're like Balaam. Alam ba natin si Balaam is a prophet, but then bayaran siyang prophet. He's accepting payment. Amen? So he's a prophet who misled people for money. It represents greed, corruption, influence, and using spiritual authority for personal gain. So makita natin ganyan sila dinidescribe. And then number 3, of course, Korah. Alam natin yung story ni Korah. Korah led a rebellion against Moses. Naghikayat siya ng mga tao na susumama sa kanya para mag-aklas or magsimula ng rebellion. And against Moses' leadership, you can read this one on Numbers chapter 16. Kung gusto niyo po malaman yung story about this rebellion, it shows pride and defiance against God's appointed authority. Kung makikita po natin, kung babasahin po natin story yan, nakikita po natin the earth split open. Kinain po sila ng lupa. Ganun po yung naging punishment of that rebellion. Pinapakita lang sa atin dito, it's just reminding us that to be watchful, mga kapatid. Maging mag-check po tayo what we should avoid. Kung ano dapat iwasan, kung ano dapat natin hindi gawin, we should avoid hatred, we should avoid violence, we should avoid rebellion, greed, and yung pagiging dependent natin sa sarili natin. Yung po madalas nangyayari when we are too familiar being as a Christian, when we are too incorporated na sa mga nangyayari, nakakalimutan na natin, masyado na tayo nagdidepende sa sarili natin.
let us not forget that yung dependence natin sa Panginoon lang. Sa Kanya lang po tayo nakadepende, mga kapatid. We Christians are called to be faithful of our word, wise in our action, and obedient to God's authority over us. So, tayo po mga Kristiyano, tayo po tinatawagan na maging faithful sa ating Panginoon, maging wise tayo sa mga action natin, and of course, maging obedient tayo and always under subject to God's authority sa buhay natin. Next, further, verse 12, ano sabi diyan? When these people eat with you in your fellowship meals, commemorating the Lord's love, they are like dangerous reefs that can shipwreck you. They are like shameless shepherds who care only for themselves. They are like clouds blowing over the land without giving any rain. They are like trees in autumn and are totally dead, for they bear no fruit and have been pulled off by their roots. So ano ba sinabi yan? Verse 12, when these people eat with you in your fellowship meals, commemorating Lord's love, they are like dangerous reefs that can shipwreck you. So di ba parang napaka-alarming po ng verse na to? Bakit? Kasi sinabi, when these people eat with you, when these people fellowship with you in meals commemorating the love of the Lord. So could be the Christians having their fellowship, and they're having the Holy Communion, and nakikipag-participate sa kanila yung mga tao na to, na tinutukoy dito. Di ba ba? And what makes these ungodly people even more dangerous is that they can appear to be belonging and participating in the fellowship and even commemorating God's love or the Lord's love. They may seem to appear na talagang parang Christian sila. Parang talagang believers sila. Di mo makita yung pinagkaiba nila. Amen? But in the reality is that they are spiritually dangerous. Yung mga tao na tinutukoy dito. They have even been described sila dito, they are like dangerous reefs that can shipwreck you. So when I search about it, when I study about reefs, kung bakit siya naging dangerous. Kasi yung reefs daw po is, you cannot barely see in the surface of the water. Halos di siya makita sa surface ng dagat or ng tubig. But then sa ilalim, merong isang malaking reef. Kapag tumama din yung barko, pwedeng madamage siya, pwedeng mag-cause ng shipwreck. So yun po'y mahirap kung bakit naging dangerous yung reef. Kasi hindi mo siya halos makita in the surface. So they are being described like this. Yung mga ungodly people daw na to na nag-benefit sa church or nakapasok sa church is you cannot even determine or barely describe them in the surface. Pero nasa loob yung danger na dala nila. So ganun po sila dinidescribe. Na parang hindi mo sila madi-differentiate. Pag titingnan mo lang sila sa panlabas, talagang believers sila, talagang Christian sila. But then deep inside, they're carrying a great danger na pwede nilang idala sa church. So ganun po sila dinidescribe. Para silang dangerous reef. Amen? So just like ang galing yung mahirap silang makita sa panlabas, amen? Their danger inside, yung danger na pinapasas nila. Just like the reefs, they cause spiritual harm for believers. If their false teachings are followed, that can cause a believer to drift away from the truth and may cause them to sin. So yung ginagawa ng reefs kung bakit sila dangerous. Pwede man na hindi nila mapalubog yung barko, but then they will cause serious damage to the ship. So ganun pinangyayari. If this dangerous reefs ay mananatili sa church, kung di mo nila ma-identify, hindi nila makikita, it can cause really a great spiritual harm for the believers, hindi ba? Kasi hindi mo sila mapapansin, ang palabas lang. But when you search inside them, when you see what's inside them, it's all danger. So ganun po yung mangyayari, kaya describe sila like a dangerous reef. So ganun sila ka-danger. At pagka sila ay na-encounter ng ship, it can cause the ship to sink. The same thing with a Christian. Kung ma-encounter natin ito, kung merong magpo-follow sa kanila about their false teaching, makikita natin, it can cause a believer to drift away from the truth. And eventually, anong mangyayari? If you are drifting away too much from the truth, then eventually you will sink. Yung po yung ginagawa ng mga describe na to ng ungodly people. That's why we're always encouraging you, mga kapatid, my brothers and sisters, to always read your Bible, study the Word of God. Lagi po tayong magkaroon ng personal time to study the Word of God. We're always reminding you na huwag lang kayo makinig ng preaching every Sunday. Pag nakauwi kayo sa bahay, pag-aralan nyo. Read the Bible. Kung totoo ba yung mga sinasabi natin dito. Kung nakasulat ba talaga sa Bible yung mga sinasabi natin dito. We're always encouraging you to have a personal time with our Father in heaven, mga kapatid. And that's a great way for us
para masabi natin that yung faith natin is remaining on the truth and on the truth of God alone. Another description of the ungodly people, sinabi dyan, they are like shameless shepherds. Diba? Sabi dyan, they are like shameless shepherds who care only for themselves. We all know, ang description of shepherd in the Bible is a shepherd should be protecting yung flock niya, di ba? A shepherd should be guiding his flock, di ba? But ang sinasabi dito, yung ungodly people doon na to, they are like shameless shepherd na ang concern lang nila yung sarili nila. So we can, parang pwede natin sila kung i-alin tulad sa hiring, di ba? Kapag nandun yung danger, iiwan niya yung flock. So they're being described like this, that they are like shameless shepherd, yung sarili ng nila concern nila. Pag dumating yung danger, hayaan ko yung flock ko, basta yung sarili ko ligtas. So they are being described like this, mga kapatid. They are being described like a shameless shepherd. And of course, they are selfish, focusing only on their own gain, and para lang sa welfare nila, at hindi sa welfare ng karamihan. And described pa sila dyan, they're like clouds blowing over the land without giving rain. So, during those times, ano ba yung expect natin? Pag dumating yung ulap, it will bring up rain to nourish the land. Di ba? Yun yung expect natin sa ulap eh. Sila yung dadala ng rain para din sa land. But then, sila, very opposite. Para daw silang rain na dumadaan, para daw silang clouds na dumadaan lang pero hindi naman nagbibigay ng rain. So we can say that these people, ungodly people na tinutukoy dito, they can appear really spiritually promising. Talagang parang marami kang makukuha sa kanila. Parang alam nila, parang dami nilang alam about spiritual things. But then, they produce no real growth, they produce no real blessing, and they don't have, wala silang care to help other people. Kasi nga, di ba, sarili lang nila yung iniisip nila. So they don't have genuine concern over the believers. So they are being described like that. And ano pa siyang sinabi? They are like trees in autumn that are doubly dead, for they bear no fruit and have been pulled up from the roots. So makita natin, these trees, they produce no fruit. They bear no spiritual fruit. Hindi po sila bear no spiritual fruit, yung mga taong i-describe dito. And they're doubly dead, emphasizing that they are completely useless spiritually. So describe ko sila, they are doubly dead. Parang wala sa dinedescribe, parang sinasabi na wala talaga silang they're completely useless spiritually. So they may appear, yes, they may appear really full of spiritual knowledge, and they may appear really spiritually in line with God, but then inside, they are useless completely when it comes to spiritual things. Sabi ba dyan, they are pulled up by the roots. Ito po ay pinapakita sa atin that they are completely disconnected from God. So they cannot be restored for their own efforts. Kung sariling efforts lang nila, kung mag-effort sila sa sarili nila, hindi nila kaya ma-restore yung fellowship na yun sa Panginoon. Because they have been pulled up by the roots. They are completely disconnected from God. Kasi gusto nila sundin yung sarili nilang way. Gusto nila sundin yung sarili nilang authority. They're refusing the authority of God. That's why it says that they have been pulled up by the roots. Yung root natin, ang Panginoon, di ba? Doon tayo kumukuha. Yung lakas natin, yung authority natin, yung wisdom natin. And yung mga tao daw na to, describe that they have been pulled up by the roots. They're completely disconnected from God. Sino po may gusto nun dito? Being completely disconnected from God. Meron po ba? We can all agree, wala po, di ba? Kasi alam natin, what is life disconnected from God? Amen? Napaka-horrible po ang buhay na yan if you are disconnected from God. And what else? Sabi pa dyan, so 13, they're like wild waves of the sea, churning up the foam of their shameful deeds. They are like wandering stars doomed forever to blackest darkness. So sabi dyan, they're like wild waves. So we can say that it symbolizes restlessness or chaos or lack of control. Di po ba? Makita natin minsan yung dagat kalmado, minsan naman ang lakas ng mga alon. Di po ba? So dinidescribe sila as like wild waves, talagang malalaking alon talaga na pwedeng magpalubog ng ship. Ganun sila dinidescribe. And makita natin, the wild waves, instead of keeping the sea calm or providing yung travelers ng smooth travel or ng, masasabi natin, smooth journey over the sea, instead, they are steering up or they are bringing chaos or danger or masasabi natin,
pangamba sa mga tao. Di po ba ganun yung nangyayari? Pag sobrang lakas ng wave, parang wala kang peace. Na parang, teka, baka biglang lumugod itong sinasakyan ko, parang lakas naman ng wave. So they're being described like that. So masasabi natin that this ungodly people na nilidescribe dito, instead of bringing peace, they are stirring up confusion. They're stirring up division and trouble within the church. So yun po yung dala nila. Instead na magkaroon ng peace, instead they preach about peace, instead that they bring peace in the church, and nangyayari po is they're stirring up confusion. So ganun po sila dinidescribe. So sabi nga po dyan, just like in Isaiah 57:20, it says, the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose water casts up mire and dirt. So yun po sinasabi niya that the same image na dinidescribe sa Isaiah is the same image na binibigay po sa atin dito sa Jude. These evil people are restless and destructive. Pwede po silang maging mapanira. Na naman po sinabi, they are churning up foam of their shameful deeds. When I look on the dictionary about the word churning, is para kung dinidisturb mo. Dinidisturb yung surface. For example, sa milk, ginagawa nila sa milk, they're churning the milk para mag-produce ng bubbles, para mag-produce ng foam. Ganun po yung ginagawa nila. So, sinasabi dito, they are churning up the foam of their shameful deeds. Makita po natin, pag po yung wave is they are crashing on the rocks, on the sand, on the ocean. Makita po rin, when the waves are crashing, minsan po meron silang dalang mga dumi, di po ba, mga debris. Dadala nila yun, di ba? Lalo pag madumi yung surroundings na yun, dadalhin ng alon yun, sasama niya. Di po ba? When the waves is crashing, makita natin yung mga dumi, napupunta sa shore, di po ba? Naiipon yung dumi doon, dala-dala nila. So they are being described like this. Waves crash, they stir up dirt and foam in the midst of the sea. This represents their sinful and shameful behavior that is constantly rising to the surface. Makikita natin dahil kahit na pinipilit po nila na magmukhang talagang parang napaka-spiritual nila, pinipilit yung mga tao na maging ganon. But then, lumalabas pa rin yung sinful nature nila, yung shameful deeds nila, yung pa rin yung umaahon sa surface nila. Kasi ganun po yung ginagawa nila. They're trying to cover it up, amen, but then di nila iwasan. Kasi yung nature na nananahan sa kanila, the nature of sin. That's why, yung sinful nature, shameful behavior nila, yung constantly nag-arise sa kanila. No matter how they try to appear spiritually, their actions reveal corruption and moral decay. So yun po yung nakikita sa mga tao na to. Yes, pinipreach nila yung salita, dinidistort nila yung gospel, dinidechange nila yung truth, and nakikita pa sa buhay nila yung pagka-decay nila morally. They are not in line on the moral guidance na binigay sa atin ng Panginoon. This kind of people na dinidescribe dito, they reveal corruption and moral decay. Ano pa sinabi? They are like wandering stars. Para daw silang wandering stars. So, maybe we can relate this to a shooting star. Masasabi natin. Minsan nakita natin yung shooting star, di ba? Minsan ang liwa-liwanag yan, tapos bigla na lang siya mawawala. Hindi po ba? Nakita na ba tayo ng shooting star? Sino po hindi? Hindi ko po kaya pakita sa inyo eh. Try nyo po mamaya, baka po makakita kayo. Pero yung shooting star po, makita natin, it's very bright, but then suddenly mawawala yung brightness niya. Parang bigla na lang nawala sa kadiliman. Amen? So they are being described as like a wandering star, looks so bright for a moment, but quickly disappeared in darkness. So ganun po yung shooting star, yung nakita natin. This symbolizes false teachers who seem brilliant and enlightened for a time being. They want to lead people na parang talagang leader yung tayo nila. It symbolizes that it seems to be very brilliant, parang napaka-enlightened nila. But then pansamantala lamang yung shine or yung brightness na pinapakita nila. Eventually, they will fade away in judgment. And Jude says, sabi nga dyan, they are doomed forever to blackest darkness. So masasabi lang dyan, it can represent eternal separation from God. Eternal separation from God. Alam po natin gaano horrible when we hear the word eternal separation from God. In eternity, you are separated from God. Malayo sa presence niya. That's really horrible, mga kapatid. And we can say that they are doomed forever to the blackest darkness, that there are spiritual judgment and punishment if they will not repent and turn to God. Yung po kainat na nila. Kung di sila magre-repent, kung di na babaguhin yung ways nila, then they are doomed forever in darkness.
eternally separated from God. Yun po yung mangyayari kasi nasabi niyan if hindi nila babaguhin yun. And then sabi sa 16, these people are grumblers, complainers, living only to satisfy their desires. They brag loudly about themselves and they flatter others to get what they want. Amen? They are even described as grumblers. Ano ba yung grumblers? People who are constantly unhappy, lagi nag-criticize, fault finders. Yan po yung mga grumblers. Parang binigyan mo na, nakahanapan pa ng fault. Ganun po sila, hindi sila masaya, parang lagi silang may problema. Kahit anong ihain sa kanila, may problema sila. And they're always criticizing. Lagi po silang may negative comments. Yan po yung mga grumblers. So mapapansin natin, ano yung best example nito na nabasa natin sa Bible? The Israelites, di po ba? Despite of everything God has provided to them, lagi nilang kinikriticize, lagi silang hindi masaya, lagi silang umaharap ng fault. Ganun po, di ba, nangyari? Makikita natin yan sa Exodus 16:2-8. If you want to read about it, makikita natin dyan yung pagiging grumblers ng Israelites. Their negative attitude shows lack of faith and gratitude towards God. Di ba? Yan yung pinapakita sa ating attitude yan. If you're being a grumbler, kung lagi ka nag-criticize, finding fault, it shows lack of faith. And of course, it never shows gratitude sa ginawa ng Panginoon para sa iyo. And isa pang binanggit, complainers. Ano naman daw yung complainers? People who are never satisfied and always think that they deserve more. Di ba? Yan naman daw pinag-iba ng complainers. People who are never satisfied and always think that they deserve more. Sino po ulit yung best example ng complainers? Israelites pa rin. Di ba? Sila yung best example ng complainers. Lord, mana na naman. Mana na naman yung kakainin namin. They even said, di ba? Mababasa natin sa Bible. What other examples we can look is that they even complain, sinabi pa nila, dapat namatay na lang kami. Or dapat hindi na lang kami inalis from Egypt. Di ba? Ganun din-describe yung complainers. Just like the Israelites in the wilderness, they complain a lot. Ang dami po nilang complaints despite of what God has done for them. Yung mercy ng Panginoon hindi nila nakita because of their complaints. Forgetting God who rescued them from Egypt and freed them from slavery. So yun po yung nangyayari when we are being too much complaining. When we are too much grumbler, mga kapatid, nakakalimutan na natin yung goodness ng Panginoon sa buhay natin. Yung mercy niya, yung grace niya sa buhay natin, nakakalimutan natin. The spirit of complaining, para po siyang poison sa relationship and the unity in the church. Because it spread discontent. So yun po yung papakalat ng spirit doon. Para bang wala ng contentment. Para bang hindi si God yung namumuhay sa'yo. Pag lagi ka nagko-complain, lagi ka nag-criticize, di ba? Lagi ka naghanap ng fault sa kapatid mo. What other examples we can see is in the book of Numbers. After 12 men, alam po natin yung storya, they sent 12 men to scout the promised land, di ba? After matapos sila yung pag-i-scout sa promised land, they returned and reported. And ano yung report nila? Mga bagay na nakaka-discourage. Di ba? They're discouraging the people. They're discouraging their fellow believer. And they discourage nila na, huwag natin puntahan, huwag natin ituloy. Kasi grabe yung mga nakita namin. Doon sa land na yan. Grabe yung mga nakita namin. Grabe yung experience namin. Sabi pa nga doon, di ba? They even see giants. Sabi niya, we are like grasshoppers to them. Yung sinabi nila, yung report na binalik nila. Hindi po ba? And makita natin dyan on how the people reacted. You can see, as I read to you, on Numbers 14, 1-4, ito yung reaction ng mga tao, ganito sila nag-respond. Ang sabi nila, then the whole community began weeping aloud, and they cried all night. Their voice rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. If only we had died in Egypt, or even here in the wilderness, they complained. 3, why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle? Our wives and our little ones will be carried off as plunder. Would it be better for us to return to Egypt? Then they plotted among themselves, let's choose a new leader and go back to Egypt. Makita mo natin, di ba? Kung dahil lang wala yung gratitude nila sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Hindi nila na-realize that God saved them from slavery. Kaya sila in exile from Egypt.
And hindi nila naisip yun, hindi nila alalim kasi nga yung hearts nila puno ng takot, puno ng complaint, puno na ng criticization. Ayaw nila. Gusto nila mas mabuti pa daw that they never leave Egypt or namatay na lang sa Egypt. So mas pipiliin pa nilang mamatay. Hindi ba? Kaysa makapasok doon sa promised land. See how they reacted? Their hearts became full of complaints, forgetting the wonderful promise of God, promising them that land. Di ba? Alam natin yung story? Nang matagal nang pinangako sa kanila yung lupa na yun. And nakalimutan nila yung promise na yun because of their complaint. Too much complaint, mga kapatid, yung ginawa ng Israelites. Makikita natin, nakalimutan nila yung pangako ng Panginoon dahil dun sa complaint nila, dahil dun sa pagiging ungrateful nila, sa kawalan ng gratitude nila sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. And yet, what we natin gawin, instead of complaining to the Lord, let's vent out to the Lord. Hindi po ba? Hindi naman po masama mag-vent out sa Panginoon. We can talk to God. We can speak to God about sa mga bagay na nahihirapan tayo. Tell Him, Lord, ito yung bagay na nahihirapan ako, Lord. This area of my life, Lord, is being difficult for me, Lord. And I want to trust you, Lord, and I want you, to, Lord, to take over. Instead of complaining, hindi ko ba? It's always better to speak to the Lord. Tatay naman natin siya eh. Hindi po ba? Instead of complaining to the Lord, instead of complaining to God, and let's just speak to Him as a son and Him as a father. And I'm very sure mga kapatid, God will listen to everything na kailangan sabihin sa Kanya. God is listening. What else? It says that this kind of people are living only to satisfy their desires. They are selfish. They are guided by fleshly or worldly cravings instead of God's Spirit. So, nabubuhay lang daw yung mga tao to satisfy their own desires. Yun lang gusto nila mangyari, masatisfy yung desire nila. Amen? Their decision and lifestyle revolves around pleasing themselves and not God. So parang gano'n lang yung buhay nila, tumatakbo na lang sa gano'n. Na gusto nilang ma-please yung sarili nila. Gusto nilang ma-please yung sarili nilang desire. Gusto nilang ma-satisfy yung sarili nilang desire. They are very selfish because it's not the Spirit of God that is controlling them and ruling them. This can mean greed, lust, pride, or any kind of self-centered behavior. They are spiritually blind, caring only for what makes them feel good and not what honors God. So they are spiritually blind. Ang care lang nila is makapagbigay ng recognition sa kanila, ng honor sa pangalan nila, and not in the name of God. They brag about loudly about themselves. Sabi nila, di ba? Pinagmamayabang pa nila yung sarili nila. They brag loudly about themselves. Yung gusto nila self-exhortation. Gusto nila sila ang bida. They're boastful, seeking attention, trying to appear important, wise, or spiritually sound. Their pride is loud and obvious, and they want to elevate themselves above others. So yung gusto nilang gawin, yung gusto nilang ma-accomplish, na magmukha silang nakakataas sa iba. Sila lang yung authority. Sila lang dapat yung binibigyan ng pansin. Ganun po sila nila-describe. And pa sabi dyan, they flatter others to get what they want. Nakakarinig na po ba kayo ng flattering words, mga kapatid? Meron na ba? Amen? Flatter means they use smooth, sincere words to manipulate others for personal gain. They praise people not out of love, hindi dahil mahal nila yung tao kaya pinapraise nila or dahil sincere sila, but then they're doing it kasi meron silang hidden agenda. Di ba ba? Narinig naman natin yan. Oy bro, oy pre. Parang pumalit ka lang, gwapo mo ngayon pre, may 200 ko yan. Di ba? Hindi mo na yung bumad nila eh. Bibigyan mo na nila ng flattering words para makuha yung loob mo. Tapos nila ipapasok yung hidden agenda nila. Na-experience na po ba natin? Di po ba? So, they are being described like this. That ginagawa nila, they're giving flattering words or uutuin ka muna nila para maipasok nila hidden agenda nila sa'yo. So, hindi nila ginagawa out of concern, out of love sa'yo. Could be nga, nagsisinungaling pa sila, di ba? Para lang sabihin, kahit nagulo-gulo yung buhok mo, kahit na lumubo ka na, they will still say flattering words just to get what they want. So they are being described like this. They are using this
words, these nice words, sincere words to manipulate para sa sarili nilang gain, sarili nilang favor. That makes them deceptive and dangerous as well. Because their words sound kind, but what they keep in their hearts is full of deception. Parang napakaganda ng mga binibitawan nilang salita sa'yo. May inganyo ka talaga. Pero deep inside, they are having this hidden agenda that can cause you harm or destruction. So they're being described like this. Ang gusto lang nila, yung makapanglalong sa kapwa, purihin nila yung tao, para lang ma-present nila yung hidden agenda nila sa loob nila. And they're doing this kasi meron silang kailangan. Diba? Most of the time, gagawin nila yan kasi may kailangan sila. Kung wala silang kailangan sa'yo, hindi ka nila pupurihin. They will not say flattering words to you. They will just ignore you kasi hindi ka pakinabang sa kanila. So they're being described like this. Amen? And mga kapatid, true believers are called to live humbly, painfully, and sincerely, walking in the Spirit, not out of selfish desire. So we are called to live a humble life, hearts full of gratitude and thankfulness sa Panginoon, and sincerely, na talagang nakarooted tayo sa pag-ibig ng Diyos. Walking in the Spirit and not out of selfish desire. Hindi tayo namumuhay dahil meron tayong sariling agenda. Ang agenda po natin dito, maitaas yung pangalan ng Diyos. Agree po ba? Amen. And verse 18, ano sabi dyan? Diyan, yung ungodly desires na sinasabi natin, it could be lust, greed, power, pride, any passion that rebels against God's will. So yun po yung mga ungodly desires na meron sila. They will do anything na pwede nilang gawin para masatisfy yung sarili nila. So they're being described, sabi natin, it's really alarming if ma-encounter natin, and they twist the truth to satisfy their sinful lifestyle, and they want to influence others to do the same. So yun pa isang dangerous na nangyayari. Kaya na-alarm si Jude. That's why he's saying that this needs urgent attention. Kasi ang ginagawa nila, they are twisting the truth, they are twisting the gospel para umayon sa kanila, para magamit nila for personal gain, para ma-satisfy or para ma-justify yung makasalanang buhay na pinamumuhay nila. So ganun po yung ginagawa nila, they're being described like this. Talagang dangerous kung isipin natin. If we are not rooted in Christ or with the teachings of God, kung di natin alam yung katotohanan, pwede din tayo matangay. Di po ba? Because kasi nga sabi, they are like dangerous reefs. Ang hirap nilang makita in the surface. But then they are having this great danger. They possess this great danger. Sabi pa dito, these people are the ones who are creating divisions among you. They are the ones creating divisions. And alam natin po kung gaano kadelikado when division starts in the church. Di po ba? Nagkakaroon ng kanya-kanyang grupo, nagkakaroon ng kanya-kanyang pag-uusap. And church is not designed to be like that, mga kapatid. Wala pong dapat division sa church. You should keep the unity of the Spirit in the church. Yung po yung sinasabi sa atin. Yung mga tao daw po nito is sinisira nila, sila sumisira sa church. They're causing division. They're creating divisions among the believers in the body of Christ. They divide the church, not through open attacks. Yung po yung nakakatakot kasi not through open attacks. They are causing division na hindi yung mapapansin mo kagad. But then often, they're very subtle. Influencing, gossiping, pinapairal yung pride through false teaching nila. So yun po yung delikado, di po ba? Hindi sila yung bulgaran na talagang sisirain nila yung church. They're very subtle na parang hindi mo talaga makapansin that they're doing something to divide the church. That's why Jude is telling us to be very watchful, and it requires your immediate attention, mga kapatid. Because hindi nila, parang napakahirap mo silang ma-distinguish sa ginagawa nila. Kasi napaka-subtle ng makat nila, creating the division. Instead of building unity in Christ, they stir conflict, confusion, and separation in the church. Instead na i-promote nila yung unity in the body of Christ, ang gusto nila nangyari, division. Gusto nila magkaroon kanya-kanyang grupo. Gusto nila sila yung elevate and not the structure of God. It's also mentioned in Romans 16:17 that we read to you, watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Stay away from them. Sinasabi niya ng Apostle Paul, stay away from them. They are warning us believers of such kind of people
because they act only on what they feel, what is right to them, without even seeking God's wisdom or truth. Ang gusto lang nila, nag-realize sila sa sarili nila. Nag-realize sila sa sarili nilang truth, sarili nilang wisdom, and not even relying to God. So, ganun po yung ginagawa nila ng mga tao na to. Dinidescribe this sa verse na pinag-aaral natin. And of course, we all know that it's the spirit of devil that's behind them, controlling them to do such horrible things, because the Spirit of God is not the one ruling in their lives. Sabi po natin, di ba, na kung hindi yung Spirit of God yung nag-rule sa'yo, is the spirit of devil. It's ruling you in your lives. Kung bakit nila nagagawa itong horrible things na to, kung bakit pumapasok to sa isip nila, sa mga gawa nila. And sabi nga natin, maalala natin yung preaching ni Pastor Jojo last time, di ba? There is a law of sin and a law of spirit, di ba? So sa mga tao na dinidescribe, it's still the law of sin, yung naka-apply sa kanila, and not the law of spirit. That's why they are justifying or satisfying their own desires. Yun ang gusto nila, yun ang gusto nila masatisfy yung sarili nila. And nasabi natin in this chapter, this passage na pinag-aaralan natin, hindi lang tayo binigyan ni Jude ng vivid description kung ano yung klase or kung ano yung description ng mga tao na dinidescribe dito. But he also provide us a reminder, a great reminder of the consequences of this kind of behavior. Meron din pong reminder sa atin. Yung book na to, hindi lang niya describe kung anong klaseng danger yung meron sa paligid natin. But it's giving us the reminder kung ano yung magiging consequences kung magiging ganito tayo. If we will be living in a life of sin, if we will be like these people na dinidescribe dito, that's causing division in the church, rebellious, and ito yung magiging consequence natin. Let's jump back to verse 5 to 7, sabi dyan, so I want to remind you, speaking again to the believers, though you already know these things, that Jesus first rescued the nation of Israel from Egypt, but later He destroyed those who did not remain faithful. So nakita natin dyan, is given example kung ano yung magiging consequence if you did not remain faithful to God. They are being destroyed. Di ba? Ang linaw sinabi dyan sa 5. So I want to remind you, sabi ni Jude, though you already know these things, that Jesus first rescued the nation of Israel from Egypt. First, nirescue sila. And then later, He destroyed those who did not remain faithful. Makita natin, di ba? Kasamaan sila, na-rescue sila. But then later on, because of their unfaithfulness, dahil hindi sila nag-remain faithful, ano nangyari? They are destroyed. So makita natin yan. This story, kung makikita natin, makabasa niyo po ulit yan sa Book of Numbers, if you can see that from the original generation po of those who've been exiled from Egypt, dalawa lang po yung nakapasok sa promised land. Dalawa lang po yung natira. So gina-justify lang ito yung verse na ito na binasa natin, that those who did not remain faithful had been destroyed. Makita po natin, sino lang po yung naging exception na nakapasok po sa promised land. Sino lang po yung dalawa na yun? Si Joshua and Caleb lang po yung nakapasok. Sinabi dyan sa Numbers 14:29 to 30, as I will read to you, you will all drop dead in the wilderness because you complained against me. Every one of you who is 20 years old and older was included in the registration will die. You will not enter and occupy the land I swore to give you. The only exceptions given will be Caleb and Joshua. So makita po natin, yun po yung nangyari. Yes, they have been delivered from slavery, from the land of Egypt, but then dahil po, hindi sila naging faithful sa Panginoon. Naging masyado silang complaining about the things na nangyayari sa kanila. Nakita po natin, out of that original generation, dalawa lang po yung nakapasok. Amen. So nakita po natin, yun po yung consequence. Napakaseryoso po ng consequence. If we are not being faithful to God, yung masasabi natin, ikong tatalikod tayo sa Kanya. Yan po yung consequence, napaka-serious po. What we can learn from this verse is that God's deliverance is not excuse to disobedience. Hindi po porket na-deliver tayo ng Panginoon is magiging excuse na natin yun
para i-disobey natin siya, para bumalik na naman tayo sa buhay na yun, kung saan niya tayo niligtas. Yes, God is merciful, is kind. If you pray for deliverance, God will deliver you, pero hindi po yun magiging excuse para sa atin, para bumalik na naman tayo doon sa kasalanan na yun. Hindi po ba? It's not an excuse for us to be disobedient to Him. It reminds us na kahit kasama pa sila sa mga na-rescue from the land of Egypt, but if you will not remain faithful, kung tatalipin ka sa Panginoon, and you will face yung consequence ng kasalanan na yun. Deliverance is not a license for us to sin. For a long time, you have been praying. Sinasabi ko nga po, for a long time, you have been praying for deliverance. You're praying to God to rescue you, to set you free from the bondage of sin, from the power of sin sa buhay mo. And finally, God answered you. God answered your prayer, and you have been delivered from that sin. And then, gagawin mo yung license yun para bumalik ulit sa kasalanan. Hindi po ba? Hindi po yung nagiging license sa atin. Hindi po tayo binibigyan nun ng right para bumalik ulit sa kasalanan. Para mamuhay na naman doon sa kasalanan na yun. Huwag natin gawin parang laro lang yung grace po ng Panginoon sa buhay natin. Huwag natin gawin parang basta-basta na lang or taking it lightly yung grace ng Panginoon sa buhay natin. Para lang bumalik ulit tayo sa kasalanan na yun where He has rescued us from. Sabi pa dyan sa 6, "And I remind you of the angels who did not stay within the limits of authority God gave them, but left the place where they belong. God has kept them securely chained in prison of darkness, waiting for the judgment, for the day of judgment." So this is referring to the fallen angels, those who rebelled against God. Amen? They abandoned their God-given positions to follow their pride and to sin against God. So this is pertaining to the fallen angels po na nag-rebel against God. So ano sila sabi diyan? Sabi diyan, they are bound and chains in prison of darkness, waiting for the great day of judgment. Sabi pa natin dyan, yung mga angels na to, or yung mga nag-rebel sa Panginoon, if you are being rebellious to God, then you will be in chain of darkness, waiting for the final judgment. Yung final judgment is darating. Amen? And yun po yung sasabihin nila for those angels hindi po nag-stay sa limit ng authority na binigay sa kanilang Panginoon. They want more. They crave for more. Yun po yung nangyari. Nag-conceive sila ng sin. And yun po yung nag-result. Amen? They have been chained in darkness and waiting for the final judgment. And ano po sabi sa verse 7? "And don't forget Sodom and Gomorrah and their neighboring towns," sabi dyan, "which were filled with immorality and every kind of sexual perversion. Those cities were destroyed by fire and served as a warning of the eternal fire of God's judgment." So ginamit din ni Jude as illustration yung city of Sodom and Gomorrah. Cities has been destroyed by fire. Alam po natin yung story, di ba? Grabe. Kung babasahin niyo po about dyan, grabe. Yung sexual immorality na umiiral po dyan. Sobra. Yung po parang naging pinaka-highlight na kasalanan na ginawa nila. Of course, they are committing other sins, but then parang ito yung naging pinaka-highlight, yung sexual immorality na umiiral sa lugar na yun. And they are filled with sexual immorality, perversion, openly rejecting God's moral design. God used this as an example to show that their destruction is a symbol of eternal judgment. So makita po natin, as people continuously live in sin, continuously to live in sexual immorality, yan po yung naging consequence sa nila. They are being destroyed by fire, which symbolizes yung eternal judgment ng Panginoon. Yes, God is a merciful God, gracious God, but let us not forget, mga kapatid, He is also a just God. Wala pong nakakatakas na kasalanan sa Panginoon. Yes, He's merciful, He's loving, He's gracious to us, but never natin i-forget that God is also just. Katarungan po ang Panginoon. Sabi nga dyan, as it says in 2 Peter chapter 2, God made Sodom and Gomorrah as an example of what will happen to ungodly people. So ginawa example ng Panginoon, yung story na to, yung nangyari na to, set as an example na yung kasalanan ay meron talagang consequence. So huwag po natin gawing laro, mga kapatid, huwag po tayo mapaglaro sa kasalanan. Sin has a consequence, at totoo po yun.
Hindi po yan gawa-gawa lang na storya natin. Every sin has a consequence. Wala pong kasalanan nakakalusot sa Panginoon. So, just to show you this, simple table lang para makita natin. Example, Israelites, what they did, they have been delivered but rebelled through unbelief. Amen? So, anong consequence? They died in the wilderness. And ano yung spiritual lesson na makuha natin? Faith must be followed by obedience. Una, di ba, they showed their faith. Yes, Lord, we will be in exile. Sasama kami, alis kami from Egypt. But then later on, they disobeyed God. Amen? Number 2, fallen angels abandoned their God-given role. Amen? Chained in darkness, waiting for judgment. Ano yung spiritual lesson natin dito? Pride and rebellion brings downfall. Next, Sodom and Gomorrah indulged in sexual sin and defied God. Ano yung naging consequence sa kanila? They have been destroyed by fire. Amen? Ano yung spiritual lesson na makuha natin? Sin and immorality leads to judgment. Amen? Kung di po tayo mag-repent, tataligo sa ating mga kasalanan, yan po yung nag-aantay sa atin, yung judgment ng Panginoon. May this verse be a reminder to us to remain in Christ and not to fall on the sin of unbelief, rebellion, and sexual immorality. So let's all be watchful, mga kapatid. Let's always examine ourselves. Maybe we're falling in one of the sins, hindi natin napapansin. And we can say that the consequence is talagang grabe. As per the given examples na binasa natin. Now, he's telling the church, susunod naman, Jude is telling the church on how to respond. Ito naman po yung instruction sa atin. Kanina, describe o sinabi sa atin yung warning kung ano dapat yung bantayan natin, di ba? Kung bakit tayo ni-urge ni Jude to defend the faith. And then he described kung ano yung klase na yun, na danger na nag-alert around us. And now, on this next topic na pag-aaralan natin is on how we should respond as a believer and as a church. Amen? So, ito na yung ating response. So, sabi niya sa 20, but you, dear friends, speaking again to the believers, must build each other up in your most holy faith, pray in power of the Holy Spirit. Sabi niya sa 20. So, yun dapat yung maging response natin about doon sa nakikita natin, the false teachers, about doon sa nakikita nila na wrong teaching or twisted gospel. Ito doon dapat maging response natin as a church, as a believer. You must build each other up in your most holy faith, pray in the power of the Holy Spirit. Amen? So kung maaalala niyo po, sinabi natin kanina, we describe this most holy faith na binanggit dito. And sinasabi niyo, ano dapat natin gawin? You must build each other up in your most holy faith. So when I study about it, the Greek word for build is epiokotomeo. It means to construct upon a solid foundation. So when he's saying here, you must build each other up, it's like Jude's telling us, you must construct yourselves upon a firm foundation. Yun po yung ibig niya ipating sa atin when he's telling us that we must build each other up in our most holy faith. We must construct ourselves, we must construct each other, help each other to be built up in a firm foundation. Yun po sinasabi sa atin dito. This verse is telling us to help each other, to construct each other, palakasin natin yung isa't isa until we are all built up on a strong foundation. And sino po yung strong foundation natin? Kilala niyo po ba? Sino yung strong foundation natin? Pakilakas po! Jesus! Diba? Siya po yung strong foundation natin. It's being mentioned in 1 Corinthians as well, 3:10 to 11, sabi niya ni Paul, because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it, but whoever is building on this foundation must be very careful, for no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. So ang sinasabi ko sa atin ng verse na to, you must build each other up on the knowledge of the truth of our Lord Jesus Christ. So yun daw yung dapat natin gawin. Yung dapat yung maging response natin as a church is to build each other up in the truth and the love of our Lord Jesus Christ. Kasi siya yung foundation ng faith natin. Siya yung firm foundation natin. Di ba? Sabi nga dyan, di ba? No one else can lay any foundation other than the one we already have, which is Jesus Christ. Di ba?
And also, sinabi din dyan sa Acts 4:11, as Peter is speaking, sabi niya, for Jesus is the one referred in the scriptures where it says, the stone that you builders rejected has now become the cornerstone. Di ba? It's justifying this verse that si Jesus, yung chief cornerstone natin, siya yung firm foundation natin. Siya yung pinaka-pundasyon ng pananampalataya natin. So sinasabi sa atin ng verse na to, build each other up in Christ. So katotohanan na binibigay niya. Jesus is the only one, the only foundation of our faith. This verse is reminding us to keep strengthening our spiritual life on the foundation of Christ and His truth. So yun yung dapat natin gawin as a church. Encourage natin bawat isa, pray for one another, and let us make sure that we are building each other up in the knowledge of the truth of our Lord Jesus Christ. Di ba po napakaganda nung tinutulong response sa atin as a community of believers, as a community of faith, na dapat binibuild natin yung isa't isa sa katotohanan ni Christ. Sa gospel. Yung po sinasabi sa atin ng verse na yan. So, like a building, alam natin, di ba yung building, physical building, it requires maintenance. Di ba? Maintenance din yung mga building. Same thing with our faith. It needs daily care, studying the Word of God, prayer, and fellowship. Ganun po natin mapapalakas at mapapatibay yung faith natin. It requires studying of the Word of God, it requires prayer, and it requires fellowship. Kaya po napakahalaga yung fellowship for us to grow stronger. Kaya sinasabi dyan, build each other up. Magtulungan tayo as a church to make sure that each one of us is being founded on that firm foundation which is Jesus. Yun po sinasabi sa atin. And sa pansinin naman natin yung word, sinabi dyan, your most holy faith. So when this verse is trying to tell us, your most holy faith means the true gospel. Yung faith na meron tayo, which is the gospel of the life of the Lord Jesus Christ. So yung sinasabi sa atin, the faith that once delivered to God's people is the same faith that we are being urged to defend. Yung po sinasabi kanina ni Jude, you must defend the faith. Ano ba yung kailangan nyo i-defend? From this ungodly people who's twisting the gospel. Jude is telling us to defend the faith, to defend the true gospel. Kasi po, di ba, mapansin nyo, may mga tao na nakapasok sa church that they're twisting the gospel. They are saying something differently about the grace of God. So sinasabi sa atin ni Jude, defend niyo yung faith, i-defend niyo yung gospel. Kung ano ba yung talagang gospel na dapat napapakinggan ng tao, ina-accept ng tao. So yun po yung in-urge natin dito. To defend the faith, our most holy faith is to defend the gospel, mga kapatid. This verse doesn't only teach us to believe in God, hindi na tayo tinuturuan ito para lalo pa tayo manampalataya sa Panginoon, but to live out our faith with obedience and complete surrender sa Panginoon natin. Napakaganda po ng tinuturo sa atin yung verses na ito. Tinuturo na tayo to be humble, to live in humility and reverence with our Lord, our God. Sabi pa, pray in the power of the Holy Spirit. Sabi dyan, di ba? This means letting the Holy Spirit guide and empower our prayers. It says in the Bible, if you don't know what to pray, the Holy Spirit will give you words to pray. And yun po yung dapat natin, we are not just speaking out of our emotions, we're not just speaking out of our own desires, but we are asking the help of the Holy Spirit on what to pray for and to guide us in our prayer so that we may be sure that yung prayer natin in line sa kalooban ng Panginoon. Pray with the Holy Spirit helping you so your faith grows and your heart stays aligned with God. So yun, kaya po natin hinihingi yung tulong ng Holy Spirit para po makasiguro tayo that yung prayer natin is in line sa kalooban ng Panginoon, sa will ng Panginoon sa buhay natin. Kasi minsan, dumadating yung time na minsan makapag-pray tayo ng yun yung wants natin, yung desire lang natin, yung gusto natin ma-fulfill. But we are forgetting to ask about the will of God. That's why we need the Holy Spirit guiding us, empowering us in times that we are praying, so makasiguro tayo that yung prayer natin naka-inline sa puso ng Panginoon na kalooban niya para sa atin. How to practice this in our daily lives? Paano natin ipapractice to sa daily lives natin? Number one, study the Word of God. Yun yung isang way natin para ma-practice yan sa buhay natin is to study the Word of God. Number two, pray daily with the Holy Spirit's guidance.
Number 3, encourage fellow believers. Para natin mapapractice yung building up on each other. And number 4, guard your hearts from false teaching. So kaya po nandito tayo ngayon mga kapatid. We are a community of believers, magkakapatid tayo dito. We are here to defend each other. We are here to help each other. We are here to empower each other. Yun po yung role natin, yun po yung kagandahan po ng kinabibilangan natin, community of faith mga kapatid. That's why we are called a church. Kabuuan po natin, we are a church. We are here to build up each other in our Lord Jesus Christ. This verse is reminding us and encouraging us to stay grounded on God's truth and stay connected in the Spirit of God. This verse is reminding us na manatili tayo sa katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon. Manatili tayo na connected with God through the Holy Spirit living in us. Sabi sa 21, and await the mercy of our Lord Jesus Christ, who will bring you eternal life. In this way, you will keep yourself safe in God's love. Sabi dyan, await the mercy means to look forward with eager expectation. Hindi yung passive lang tayo na okay, hintayin ko na lang buwag si Jesus. Dito na lang ako. Upo muna ako dito. I'll just read my Bible, I'll pray, and that's it. We are called to be active Christians, mga kapatid. That's why sinasabi, di ba, we should build each other up. So while we are waiting for the glorious day to come, let's make sure that each one of us is prepared for that day to come. Yun po yung dapat natin gawin and maging goal natin bilang magkakapatid na lahat tayo is maging ready, prepared for that coming back of our Lord Jesus Christ. Yung sinasabi sa atin dyan, and await the mercy of our Lord Jesus Christ, who will bring you eternal life. In this way, you will keep yourselves safe in God's love. This verse is encouraging us to live in hope, always looking forward to the return of our Lord Jesus Christ. Even the world around us is full of, sabi natin, chaos, challenges, di ba? Persecution surrounding us, injustices, corruption, rebellion, makikita natin sa paligid natin. We believers should keep our eyes focused to the mercy of our Lord Jesus Christ, His compassion over us, His forgiveness of our sins, so that we ourselves can forgive as well. And of course, to that wonderful salvation through our Lord Jesus Christ. Kahit po ano man nangyayari sa paligid natin, mga kapatid, naging masyadong magulo yung paligid natin, there are injustices surrounding us. Parang lagi na lang may nalalamangan at may nanglalamang. But then we should wait for the perfect time that all these injustices will end. All this rebellion will end, mga kapatid. And it's a really wonderful day. At yun po yung ini-anticipate natin mga Kristiyano, doon po tayo excited sa pagbabalik po ng Diyos, sa pagbabalik po ni Jesus para sa atin. Hindi po ba? That having pain, suffering, yung corruption sa paligid, yung rebellion, injustices, one day will come and it will all end. Mga kapatid, Jesus will bring us eternal life. We already possess eternal life the moment we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. I-receive na po natin yung eternal life, yung salvation, yung offer ng Panginoon. But then sinasabi natin dito yung completion, yung glorification. God will come back. He will give us our glorified body. Body na hindi na nararot. Body na hindi na agnas. Body that is suitable to be with Him in eternity. Yung po yung sinasabi natin that Jesus will bring us eternal life. And when we experience it, when Jesus comes and returns and restore all things, giving us a glorified bodies and bringing us in heaven with Him. So yun po yung sinasabi natin dito na dapat yung antayin or dapat yung anticipate or look forward yung wonderful time na ito na darating, na dapat yung hintayin, dapat yung paka-ingat, paka-expect as a Christian yung pagbabalik ng Panginoon. This hope that we believers have, this is the hope that gives us strength amidst of sinful and deceitful world. Dito po tayo kumukuha ng lakas, ng hope, ng inspiration, ng encouragement, mga kapatid. Kasi alam natin na anuman yung pagdadaanan natin dito, temporary lang. At meron naghihintay sa ating greater glory sa pagbabalik ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya din tayo kumukuha ng encouragement. Meron tayo eternal hope. Alam natin na dumadanas man tayo ngayon ng injustices, dumadanas man tayo ngayon ng challenges, dumadanas man tayo ngayon ng mga hirap, but then later on,
it's greater. The glory that will be revealed to us is far more greater than lahat na pinagdadaanan natin ngayon. And din dapat tayo maging very excited, mga kapatid. We can never imagine or even describe kung gaano na lang kaganda yung moment na yun sa buhay natin, mga Kristiyano. In this way, it means by building your faith, praying in the Holy Spirit, living in expectations of Jesus' return, we remain in the shelter of God's care, favor, and love. Yung sinasabi niya, di ba? In this way, you will keep yourself safe in God's love. In which way daw? In building our faith, in praying in the power of the Holy Spirit, and living in expectation of Jesus' return. So kung gagawin doon natin yung mga bagay na yun, we are keeping ourselves safe in God's love. So yun yung magiging batayan natin, that we are safe in God's love. And being safe in God's love means continuously trusting Him, obeying His word, depending on His mercy, and never losing hope on His promises. So ito yung ibig sabihin para sa atin that we are safe in God's love. We are continuously trusting Him, ano man yung mangyari, ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung challenges na meron tayo, we still continuously trusting in God. And of course, as we trust in Him, we must be ready to obey His word. Yung command niya sa atin, yung instructions niya sa atin, we must be ready to obey His word. And we must be depending on His mercy sa buhay natin, not on ourselves. And never losing hope on His promises. Yung mga promises ko ng Panginoon, alam ko, a lot of us here can testify about the goodness and kung gaano katotoo yung pangako ng Panginoon sa atin. So I'm encouraging each and everyone, never lose hope. Just hold on to the promises of God na meron tayo, na binigay niyo sa atin. And ano ba daw yung kailangan natin gawin? Malapit na po tayo matapos. Konting kapit na lang po. Amen? Isipo po ba tayo? Amen? 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 Malapit na po mga kapatid. 22, tingnan natin. Sabi dyan, and you must show mercy to those whose faith is wavering. Ito ba daw yung kailangan natin gawin as a church? As a family, kailangan natin show mercy to those whose faith is wavering. So sabi dito, di ba yung context na natin kanina is yung false teachers has entered the church, they're twisting the gospel or they're twisting the teachings about the grace of God. And syempre siguro, during this time, meron ng mga believers na na-convince yung mga false teacher na to, naniwala na sa kanila or talagang naiba na yung paniniwala nila about this thing. And nagsisimula na sila magduda about sa katotohanan na sabi natin. And maybe they're wondering na kung totoo ba talaga yung consequence ng kasalanan. We can say. And masasabi natin, if that happens to our brothers and sisters, sinasabi dito, we must show mercy to those whose faith is wavering. Diba? These are fellow believers who might be confused, maybe uncertain, or maybe discouraged in their faith. So ito po sinasabi dito is we should show mercy to those whose faith is wavering. Maybe kapatiran natin ito, kapatiran natin na confused about their faith, or maybe they are uncertain about their faith, or maybe they are discouraged in their faith. So ano daw po yung dapat natin gawin? We should show mercy sa ating mga kapatid. Na dapat tayo maging merciful as how God has been merciful to us. Ganun din po tayo, di ba? During those times that our faith is wavering, when we are uncertain, when we are discouraged, when we are uncertain, when we are confused, andun lagi ang Panginoon, yung mercy niya sa atin, para intindihin tayo. So the same kind of mercy, kailangan natin ipakita sa ating mga kapatid, that if they're wavering in their faith, or if they're discouraged, maybe nadi-discourage sila sa nangyayari sa paligid nila, we are there to help them, to show them mercy. Best example of mercy, we should not attack them, we should not scold them, or feel proud about ourselves judging them. Struggling believers are not our enemy, mga kapatid. Hindi ko natin sila kalaban. We are not there para pagalitan sila. O yan kasi, yung sinasabi ko sa iyo eh. Hindi po tayo dapat gano'n. We are here to show mercy to them, be gentle in them, para ibalik sila sa truth. Maging patient tayo sa kanila. We must approach them with gentle understanding, compassion, and patience. Yung po kailangan natin iparamdam sa kanila.
Hindi po yung paparamdam natin sa kanila na we are proud kung ano tayo ngayon and pinapamukha natin sa kanila na yun kasi dahil sa kasalanan mo, dahil sa ginawa mo. Hindi po mga kapatid, we are here to encourage each and every one. Amen? With gentle understanding, compassion, and patience. Imagine, a friend starting to believe misleading ideas like God's grace lets us do anything we want. Imagine natin, meron kayong kaibigan, meron kayong kapatid sa church na nagsisimula ng maniwala na yung grace ng Panginoon is para way natin para mamuhay sa kasalanan. Instead of scolding them, instead of feeling proud sa sarili natin, let's pray for them. Let's show utmost care to them and gently guide them back to the Scripture and to the truth of God. Yun po dapat natin gawin. We should show mercy in our action. Hindi lang yung basta pinag-pray natin sila, gumawa tayo ng way kung paano natin makiklear yung doubt nila, kung paano natin sila ma-encourage again, kung paano natin mabibigyan ng linaw yung mga questions nila. And that's how the community of faith should be working bawat isang mga kapatid. We should always be there for one another. We are not here to push each other away whose faith is wavering. We are here to pull them closer with love and truth. Hindi po natin para sila itaboy. Nandito po tayo para lalo silang mahalin at ibalik sila sa katotohanan. 23, sabi John, rescue others by snatching them from the flames of judgment. Sabi John, kanina po, describe is yung mga believer na faith is wavering. So naman po, merong describe dito, sabi John, rescue or snatch others from the flame of judgment. It means, could be, ito po mga tao nila-describe dito is, they could be in danger. Nasa danger na sila ng judgment. Iba na yung paniniwala nila, na-persuade na sila. They are drifting away from the truth. We have the task to take them back. Bawiin po natin sila. Sabi niya sa atin, di ba? Snatch them from the flames of judgment. Let's snatch them, bawiin natin sila, balik natin sila sa katotohanan, sa pag-ibig ng Diyos, and we must do it urgently. There is an urgency po sa bagay na ito, mga kapatid. Imagine natin, meron sa nasusunod na bahay, and nandun yung isa sa mga kapatid natin. Di po ba nila magsasayang ng 1 minuto para iligtas sila? To take of ways para iligtas sila, para tulungan sila. Kasi nasusunod yung bahay eh. So let's think of it like that there's an urgency in doing this. Hindi ko natin alam kung kailan babalik ang Panginoon, mga kapatid. We don't know the time. And let's not hope that it's not the end of things bago tayo mag-take action. That's why, in this verse na pinag-aaral natin, there's always an urgency. Pinapakita natin po sa atin dito, mga kapatid, kung gaano po kaseryoso yung consequence ng kasalanan. Or kung gaano po kaseryoso yung consequence that you are drifting away from God. We must not play with sin. Kaya kung sinabi ko kanina, let's not be proud. Let's not use the grace of God as an excuse for us to commit sin. Let us show urgency when someone's soul is in danger. Let's not delay mercy sa kanila. Sabi ni Biblia, show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. So this show us another group of people, show mercy to still others. Sabi niyan, show mercy to sa iba pa. Yung mga iba pa na, they're aside from those whose faith are wavering, aside from those who are in danger of judgment, maybe they are deeply entangled with sin. Kapatid natin na nahihirapan, makaalis sa kasalanan. And as we show mercy to them, let's help them. This verse is reminding us to be cautious. Maging maingat na po tayo. Sabi niyan, di ba? Show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. Sabi dito sa atin, we should proceed with great caution. Sinasabi sa atin dyan, to hate the sin that contaminates their life. So masasabi natin dyan, that this verse is reminding us to be very careful that when we are showing mercy sa kapatid natin, mag-ingat tayo na baka tayo rin ma-influensyahan yung sin na yun na nagko-contaminate sa buhay nila. Sinasabi niya ng verse na yan, na tayo dapat maging maingat or be very watchful. And sinasabi dyan, hate the sin that contaminates your life. It means loving the person but hating the sin.
Magkaiba po yun. We don't hate the person, mga kapatid. Hindi po natin hate yung mga kapatid natin na nagkakasala, but then we are hating the sin that's contaminating their lives. So huwag po tayo ma-confuse about that. Hindi po tayo galit or hindi po tayo, we're not bringing hate to people, but we are bringing hate to sin. Yun po, di ba? Kasi in loving the person, but hating the sin that they commit. Helping them, showing love and mercy to them doesn't mean we will compromise our faith when we do so. Yes, we are showing compassion, mercy, and love to them, but it doesn't mean na magko-compromise tayo sa faith natin. Minsan kasi ganun nangyayari. Parang sabihin natin, kasi baka ma-hurt siya eh. Kasi baka ma-offend siya. Hayaan ko na lang muna. Hindi po ba? Na-experience natin nangyayari yan. Masyado tayong nagiging careful na hindi tayo makasakit or hindi tayo maka-offend ng kapatid natin when they do something wrong or when they commit a sin. Yan yung nafe-feel natin na baka ma-offend, baka masaktan. But it doesn't mean that we are being gracious to them, we are being loving to them, caring to them. It doesn't mean na magko-compromise na tayo, mga kapatid. That's why it's telling us, do so with great caution. Di ba? We should be very patient with them, loving to them, but we never tolerate the sin. Yung itandaan natin. Yes, we will be very patient with them, we will be very loving to them, but we will never tolerate the sin. Yes, we love our brothers and sisters, but if they sin, they sin. As loving as we are to them, we must be very, very bold as well to rebuke them out of our love for them. Hindi yung re-rebuke natin sila para mas magmukha tayo, magaling kayo sa kanila. No, we are rebuking them because mahal natin sila. Ayaw natin sila sa flames of judgment. Kaya natin sila nire-rebuke, kaya natin sinasabi sa kanila, nililid natin sila sa tama, sa katotohanan. Sabi nga po sa Hebrews, no discipline is enjoyable while it's happening. Tama naman po, di ba? Pag dinidisiplina tayo, when we are being corrected, when we are being rebuked, hindi po enjoyable yun. It can be painful for us. Pwedeng masakit sa atin, pwede tayong ma-offend, pwede tayong masaktan. Di po ba? But then later on, pag naintindihan natin yung reason kung bakit natin natanggap yung correction na yun, o yung discipline na yun, makikita natin, maganda pala yung purpose ng Panginoon. Maganda pala yung purpose ni God kung bakit ko dinamis yun. Some people need gentle encouragement, others need urgent saving, and some requires careful love with boundaries. Tandaan po natin, in every case, so mga binanggit natin, in every case, the key attitude po is mercy, guided by fear and reverence of God and the power of the Holy Spirit. Doon po tayo lagi nakabase. Which is a simple table po again. A type of person, binanggit natin muna, weak in faith. Ano dapat natin, how to respond? Encourage gently. Key principle, show mercy to them. Number 2, headed towards judgment. Kung sabi niyan, we should snatch them back from the flames of judgment. Rescue urgently. Act boldly to save them. Number 3, living in sin. Correct and love. How to should be response. Key principle, hate sin but love the person. Huwag mo natin kakalimutan yan. Yung love the person and hating the sin. Okay? Gonna put this last part, giving God the glory. So lastly, titingnan natin sa verse 24. Now all glory to God who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. All glory to Him who alone is God, our Savior through Jesus Christ. All glory, majesty, power, and authority are His before all time and in present and beyond all time. Amen. So sabi dyan, now all glory to God. So from all those description na binigay sa atin yun from verse 3 and all those na-focus tayo, di ba? Sa weaknesses ng tao. So false teachers niyan, sa tinitwist ng gospel, we are focused on the human weaknesses. Now, Jude is shifting our focus and wants us to focus on the strength and faithfulness of God. Sabi niya, now all glory to God, who is able to keep you from falling. God's glory means honor, praise, splendor. As if this verse is telling us na, okay, tapos na yung introduction, dito na tayo sa main event.
giving God all the glory, lifting our eyes back to God who deserves all our recognition. After the previous verses reminds us of the danger of false teaching, rebellion, consequences of sin, this verse is now telling us that God is still greater than anything. Ito ba sabi niya? Keeps you from falling away and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. Sabi niya, and the previous reminds us the consequences of sin, and now it's telling us that God is still greater than anything and He is more able to protect and keep His people. So ito sabi sa atin God is keeping us means He is guarding us, He is protecting us, He is loving us, He is sustaining us, He is correcting us, He is caring for us, and He is preserving us. Sabi ko yan, di ba? And with great joy, will bring us into His glorious presence without a single fault. All because of the power of our God. When challenges in life, temptation, false teaching threatens to shake our faith, mga kapatid, God is more than able to hold us firm. Tandaan po natin. Challenges ng buhay, meron mang gustong mag-penetrate sa atin na false teaching or twisted gospel, na iniiba nila yung katotohanan na alam natin. We should rely on God, because God is able to hold us firm despite of any kind of shaking na pwedeng iba to sa faith natin. It's the power of God that keeps us from stumbling on our faith, guarding us from spiritual failure, and preserves us until the end. And this is the most exciting part. After God keeps us from falling away, now He will bring us with great joy into His glorious presence without a single fault. Hallelujah! It describes the ultimate destiny of every true believer. Imagine, we're now standing face to face. You are able to see God, standing in His presence. Hindi mo ba? Napakasarap sa pakiramdam isipin. And imagine yung time na yun na dadating. And sabi nito, without a single fault to our Lord Jesus Christ. We are never faultless, mga kapatid, from the start. Hindi po tayo perfect. Hindi po tayo faultless na parang hindi tayo nagkasala. No. We are all sinful and we are all falling short of the glory of God. And it's all because of Jesus. It's all because the righteousness of Christ is covering us. I just want to remind you of that, mga kapatid. God, aside from saving us, He keeps us, He cleanses us, and will one day present us blameless before His glory with joy. Last 25, all glory to Him who alone is God, our Savior through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power, and authority are His before all time, in the present and beyond all time. Amen. This verse wants to remind us that our salvation begins with God and ends with God. Wala na pong iba. Wala na pong ibang way para sa ating salvation, mga kapatid. It's only beginning with God, ends with God, and through our Lord Jesus Christ. There is no other source of salvation aside from the truth of God sa buhay natin. Jesus is the way God saves us. God's love, mercy, grace, and power all displayed on the redemptive work of our Lord Jesus Christ. Sabi dyan, all glory, majesty, power, authority are His before all time and in the present and all beyond time. Amen. This is our declaration of God's eternal reign sa buhay natin. There's a simple table na po. Glory of God, His brilliance, His beauty, His greatness of being God, yung majesty niya is highly exalted. He is above everything and everyone. Supreme King, unmatched, unchallenged, and worthy of our reverence. Power, God's ability to act and accomplish His will, His strength, might, and dominion. It shows that nothing is too hard for Him. Authority, God's right to rule, command, and judge. While power is God's ability to act, yung authority niya is His right to act sa ating buhay, mga kapatid. God's greatness has no beginning, it has no end. He is eternal, unchanging, and sovereign forever. We can learn here that God is powerful enough to keep us from falling, merciful enough to make us blameless, and glorious enough to be praised forever. God is able, mga kapatid. And so Christ is enough sa buhay natin. Two reflecting question para sa atin, mga kapatid. What can you do to stay discerning and not be
misled by persuasive but ungodly voices? How can you reach out to those who are doubting or struggling in their faith without compromising the truth? To God be the glory.